Matapang na niresbakan ni Tito Soto at Joey De Leon ang mga taong nagpapakalat ng fake news na magsasara na ang Eat Bulaga. May mga chismis kasing naglalabasan sa social media na matsutsugi na raw sa ere ang longest-running noontime show sa buong mundo dahil sa pagkalugi. Base sa mga naglipa ng pekeng balita, may nagaganap na raw mga meeting sa pagitan ng mga bossing ng TV5, ng MediaQuest at TVJ Productions dahil daw sa palaking production cost ng programa. Nakarating na ang chikang ito sa TVJ kaya naman sa episode ng kanilang noontime show kahapon, April 17, ay sinupla na nila ang mga nagpapakalat ng mga pekeng balita at tinawag pa nilang sinungaling ang mga taong ito. Sa Sing Gimme 5, Laro ng Mga Henyo, segment ng show, sinabi ni Tito Sen na dadagdagan pa nila ang perang mapapanalunan ng mga contestant na makakahula ng tama sa sagot. Say ng TV and movie icon, fake news, ang balitang nalulugi na ang TVJ Productions na siyang dahilan kung bakit magsasara na ito. At yan nga po mga kapatid, ang talaga namang issue ngayon na pinag-uusapan, napakalayo po nito sa katotohanan. Kaya naman kahapon nagsalita na rin si Kuya Tito at saka si Joey De Leon. Si Vic ang medyo matipid, ano? Oo. Matipid siya. Nakakaloka naman kasi talaga yung mga kwentong ganyan. Ano naman po ang basihan kasi? Bakit kasi pinaiikot yung kwento na magsasarado na ang Eat Bulaga? Kitang-kita naman po natin kung gaano silang napakataas ng kanilang kinikita, hindi nalulugi, talagang suportado ng mga advertisers. Yun ba ang magsasara? Di ba? Kaya nga, talagang social media talagang gumawa ng ingay kahapon, pero at least natuldukan na ng bonggang-bongga kasi nagsalita na naman talaga ng bonggang-bongga. Kumuha sila sa isang segment talaga na ipinahayag nila talaga ang kanilang saloobin, si Tito Sen at si Joey De Leon. Talagang nga naman maggugulantang ka sa kanilang statement. Nung una, nung magtapatan sila ng Showtime, malamig ang klima ng dalawang istasyon. Sabi ko nga, saan galing-galing na hindi na nagsasalita si Joey De Leon. Kilala nyo naman si Tito Joey. Kapag kapo ninyo sinimulan, tatapusin niya yan. Kaso may mga ganitong kwento na wala namang basihan. Kaya naman siya kahapon ay nagsalita na naiinggit lang kayo dahil hindi kasama ang noontime show. Ayan na. Sa noontime show ninyo, sa top 5 noontime shows ng buong mundo. Oo. Sa totoo lang, di ba? Correct. Ayan, sabi nga ni Ching Bautista Silverio, ayan, supalpal ang mga bashers na maepal. Pag inggit, pikit. Ito Vic and Joey, Eat Bulaga forever, sabi niya. Ayun. Tapos, eto pa ang sabi naman ni Juris Dr. Channel, hindi pwedeng maupuan ito ni Juris. Si DJ forever siya sa Amerika po, pero talagang nag-angat ng kanyang emosyon. Tama nga ang kasabihan, winners focus on winning. Losers focus on winners. Totoo, no? Ay, oo, no? Isang malaking Losers katotohanan yan, no? focus on winners. Mas mabuti pang pagandahin ninyo ang inyong palabas para umabot man lang kayo ng 15 years sa mga desperate moves na ginagawa ninyo, baka mapapaaga ang inyong pagkalugi at pagkaligwak niyan. At lalo namang kakapit ang buong mundo sa Eat Bulaga at sa Tito Vic and Joey. Ayan, naku, eto na. Naglabasan na mga TVJ defenders. Kalukohan at fake news ang balita na yan. Hindi matitibag kailanman ang Eat Bulaga. Magsitigil nga kayo, mga inggit lang kayo, sabi ni Tita Nene Olanday. Sabi ko siya, hindi na uupuan to. Bastusan na raw ang nangyayari. Sana umabot muna kayo ng 45 years bago kayo magsalita na nalulugi na ang Eat Bulaga. Nalulugi ba yon? Ganun na di na makasingit yung ibang mga TVCs, makapasok lang sa Eat Bulaga, sabi ni Boyzy Caragay. At eto pa, sabi ni Marichu Formacion Espiritu, hindi naman po kailangan pa ng resibo, Nay. Proven naman na mga fake news lang ang kumakalat. Eat Bulaga pa ba? Maari pa ang iba, sabi niya.